Palanggalang Francisco Isko Moreno Rivarosa. Good morning sa inyong lahat. Una, maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa aming anyaya. Baka nagtataka kayo. I think first time yata napunta sa Office of the Mayor. Hindi ba yata kayo napatawag ng pamahalaan? First time. Siguro hindi man na kaila sa inyo na naapektuhan na ang taong bayan sa pagtalo ng mga presyo ng bilihin. And modesty aside, ang inyong pamahalang lusot naman. Since yung unang pagtutok pa lang ng bomba sinira sa Iraq, ay gumawa ng mga measures. One, we started with ourselves. With hero number 7, kami unang nag-debate which we cut with all possibilities at 50% of consumption of oil sa mga sasakyan ng pamahalaan ng Lungsod ng Maynila. Sabihin na pag-aaring sasakyan ng City Hall. And sumunod under EO number 8, inapat na araw na lang natin ang trabaho muna. And plus, apparently, yung mga lighting fixtures namin, we cut also. Kaya kung first time rito, hindi po madilim sa Bulwagan, Maynila. Maliwanag po dito, marami na akong patay na ilaw. Pero nakikita ko naman yung ganda ninyo. Kaya-kaya ko makita. Then, we came up with what I call stimulant. Creating the buying power of the people of Manila by releasing early all social amelioration. Instead of April, we release it early on to our people, which is about 305,000 instant beneficiary. Dapat susunod na buwan kayo. Pero pinilit ko ng ilabas para may extra cash. Pag may extra cash, ikot ulit sa Lungsod. And the early release of the share ng barangay. Para pagdating naman sa barangay, among themselves, kung mabuti yung chairman ng barangay, pero sila pwedeng gawin sa tapos yung mas marami nang nakinabang kasi naawa ko sa mga empleyado, estudyante. Pagod ka na nga maghapon, nakatayo ka sa mall, nagtitinda, pabrika, sa opisina. Pag uwi mo, wala ka pumasakyan. Dahil hindi mo naman masisi yung mga driver. Kala ng sino naman gusto maghanap buhay na palugi ka.
like this, itong ginagawa natin ngayon, pinatawag ko lahat ng presidente ng mga JODA at nagkaroon ng takdang numero na mga residente ng Maynila na operator, jeep at driver. Out of 1,400, nag-participate 1,100 plus para magbigay ng libreng sakay. Ang normal, napapadala ng gobyerno sa mga sasakyan o pending sasakyan, yun na yun yung libreng sakay. Yun yung normal. But I thought differently. Sabi ko, nung tinatanong ko yung mga asosasyon, bago raw magkatira, ang boundary nila 500 to 700. Kung nagkatira 500, may tawad pa, minsan ake pa. Dahil hindi na kumikita yung driver. At kung magkatira, ang kinikita ng driver, 500. Pag tumaas ng 500, swerte. Yung nagkatira, 200, 300 na lang ang kinikita ng driver. Kasi lahat na uwi na lang sa uwi. So looking at it, while we are grateful as government on behalf of the people of Manila to the national government, they gave us opportunity na ipadala yung mga Manileño para kumuha ng 5,000 sa national government, thanks to President Bongbong Marcos. But what we did, with the limited resources, we came up with an idea, hiramin ko na lang lahat ng jeep. 1,000 sa operator, kung paano usapan ng driver, operator, 1,000 sa driver, tapos isang pulig sa gasolina. Thanks to them, marami naman na sumama. Noong umpisa na namin bago magsimana Santa, halulis-lulisan, pumalo ng 12 yung gasolina o crudo. Kaya mid-afternoon, dinagdagan po ng 500. Naging 3,500. Semana Santa, nag-resume tayo ng Lunes. Palo na naman ng 18. Kaya dinagdagan po late na 500. Naging 4,000. Natapos tayo kahapon, kagabi, mga alas 10. Salamat naman sa Diyos. Nakapaglingkod tayo sa 931,000 riding public sa lungsod ng Manila. Please, yung mga araw man lang, kaya lang natin. Naramdaman nila na may gobyerno sa lungsod. Sa kamalitan lang ginastos natin dito. Yung 931,000, ang nagastos lang natin, sobra lang ng konti na 20 million. So pag dinivide nyo yun, parang mga 21 pesos lang ang gastos natin sa bawat isa. Panalo operator, panalo driver, panalo gasolinahan. Kasi pag walang jeep, walang sakyan, wala rin benta yung gasolinahan. Minsan din nila napapansin yung mga nagdinegosyo, tinatamaan din. Hindi ko mo tumaas yung, medyo konti lang nakakalam eh. Hindi ko mo tumaas yung gasolina, kikita na ng gusto yung gasolinahan, hindi po. Dahil pag tumaas yung gasolina, walang bibili. Yung target liters nila everyday, hindi nila ma-achieve. Pagdating ng 30 days, abunado sila.
sa guardia, sa manager, sa supervisor, pump operator, kuryente, tubig, upa. Ganon kadami ang pinasusuelduhan ng gasolinahan. Ang normal niyan, dapat makabenta sila ng mga 200,000 to 250,000 liters of gas in 30 days. Pag bumagsak sila doon, most likely, negosyong abono ang tawag doon. Good for them. Kasi nakalabas yung jeep, yung panggas, ikot ang pera sa kanila. At higit sa lahat, yung mamamayan, panatag, may sigurado masasakyan. Available yung ito, mga public utility jeepney. Next week, merong gagawin ulit. Ito naman, dalawang gobyerno naman to. National government through President Bongbong Marcos at City Government of Manila. Mag-uumpisa na by April 16 yung biyayang bigas sa Maynila. Wherein I opted to choose to help yung mga working class na. Kasi sila yung mga nagpapayad ng buwis. Hirap din yun. Wala na halos maiuwi yun. Dahil hindi pa naman tumataas yung ano ngayon, NCR rate. Hindi pa tumataas. 695 pa rin, malamang yung 5 piso na ito. Yung mga, ang makikinabang, nabigyan ng Maynila ng 286 million dedicated to acquire rice to our local farmer. Yun ang ano doon, probiso. So bibili ng rice sa local farm, sa produkto ng ating mga magsaka, bibigay sa particular na sektor. Transport, working class, and some community members. When you say working class, dalawa. Sa pamahalaan at privado. Mix yan. So it's going to be gone. And it's going to run for 6 months. 6 na buwan na gagawin ng lungsod ng Maynila at ng Office of the President. Huwag kayo magtaka, ha? Hindi lang ito sa Maynila mangyayari. Maagap lang tayo. At saka napapanahon. Gagawin yan every other month. So 6 months. Kaya lang, tutukod na yung buwan. Kulang na Kulang na. So meron buwan na magkasunod. So but for the meantime, ang rule na binigay sa amin, every other. Ngayon, si Levy, tirador ng pandesal ito ito si Awi. Ay, ito pala si Bobby, nagpapapandesal ka, di ba? Andito ba yung panagerya mo? Sino? Si Carmi. Carmi, shout out. Hindi ka ba? Ayun. Si Bobby bumibili ba sa'yo pandesal? Tingnan mo, nasa tiyan niya lahat yung pandesal. Then, going deeper, and reaching as many as we can, whether industry, business, or individuals or sectors. Sabi ko kay Levy, yan kaming apat, si Awi, si Bobby, nag-uusap kami ng isang araw. Tingnan mo nga. Kamustahin nyo nga yung presyo ng pandesal. Why I go after sa presyo ng pandesal? Kasi ang pandesal is simbolo ng almusal ng pamilyang Pilipino.
yung unang titirahin niya, yung normal. Sa umaga, isip ka ganyan, pandesal. Ano yan ha? Hindi yan pang mahirap lang ha. Kaya mga mayayaman. Kaya nga nagkaroon ng ano eh, yung Pande Manila. Kung kami nung araw, dito sa Patangay niya namin kapitbahay, may pandesalan na doon. At sa hapon, aabangan mo yun, mas mura. Kasi matsakaw na yun. Alas 3 na ako, may kape lang mainit, mas matsakaw. Ano tawag niya? Mga pasosyal ko, mga itong biskotyo ng tawag nila. Sabi ko, hindi, matsakaw ang tawag doon. Ayun, sabi ng tatay ko. Kasi nga naman sayang, natibigasin lang. So anyway, gusto kong matuto. Kaya ko kayo pinaka. Dahil gusto ko rin kayo tulungan. Mga panaderya ng komunidad sa lungsod ng Manila. Kaysa noodles ang bilhin, pinapay na lang ang bilhin. Yan ang naiisip ko na. Kaya lamang, sa transport, kahit nakapikit ang mata ko, kahit mahimbingan tulog ko, kaya kong magkwenta sa utak. Kasi sidecar boy ako eh. Alam ko yung pakiramdam ng pasahero, ng operator, yung nilalabasan ko. Si Talapian, sumalangit na wang kanang wala. Doon sa tapat ni Talapian, may bakery dati doon, sa kanto ng Walhati, Tuaso. May bakery kami doon dati. Kaya lang sa panaderya, gusto ko muna kayong konsultahin. Kaya pagpapasensya niyo na ako, parang classroom ngayon itong meeting natin. Kasi mas gusto ko malaman, kamusta pa kayo? Meron pa kayong presidente? Wala pa kayong organisasyon? Yung parang kita ninyo, baka may matutunan pa tayo yun. Na yung presidente, tingnan ninyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Tingnan niyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Look at yourselves, pansin ninyo. Hindi kayo Julius, hindi kayo Goldilocks, Clydes, pansinin niyo ang sarili ninyo. Pansinin niyo. Ay, yun yung pandisalan doon sa kabilang barangay. Ito yung pandisalan ko. Kayo mismo yung nasa community, the heart of the community. Na I think, yung iba sa inyo, minanan nyo pa sa tatay ninyo yung pandisalan ninyo o yung panaderya. Yung iba naman, 3 generasyon na. Yung iba naman, nag-plans na yung anak. Kasi nag-asawa, alam din na magmasa. O nung nag-asawa, paglipat, nagtayo din na sarili. Kayo yung mismo. Kayo yung community. Naisip ko, una, kamusta kayo? Pwede ba tayo may spokesperson? Tayo na lang. Gusto kong malaman. Pakilala lang kayo, tapos ano yung pag-ibig. Good morning. Ako si Renato Reyes, may-ari ng Clan Residensya. Kamusta po presyo ng pandesal ngayon? Wala akong pandesal. Wala kayong pandesal, bake shop. Kamusta naman ang harina? Mataas. Bago magkandera. Ang harina ko, ang malakas sa akin yung leche plan. Legit lang. Tsaka yung hectare, yun ang pinaka-order sa akin. Para yung sa ano, sa Macau ba yan? Ay, parang sa... Nordstrom. Macau, sa Macau yun galing. So, kumukonsumo rin kami dahil ng harina. Konti lang. Konti lang. Yung doon yung hectare. Yun. Ngayon, sino sa inyo ayun, pare. Ayun.
Magandang umaga po. Ako po si Jan Mendoza. Davis po, kalala po ako ngayon. Ang negosyo ko po ay bakery po. Almost 30 years na ako negosyo sa Pacheco Tondo. Maramihan po dito mga kababayan kong Batangueño sa Cuenca. Pinalaki po ako ng mga magulang ko sa bakery talaga. Bakit ba ang panaderia laging malamang Batangueño? Ang bakery po ngayon halos hindi na po kumikita. Bakit yun? Nakakabuhay lang po sa pang-araw-araw na negosyo. Karamihan po dito siguro muupa. Buo pa kayo? Tapos commercial grade pa ang ano nyo. Pati telepono. Ako, Kung may telepono pa. sa pag-aaral ko po ako po ay tapos ng political science, nakapag-ipon po ako, nakabili po ako ng bahay. Mas maganda po siguro may bahay tayo, may bakery sa baba. Mas di na natin naalalin pambayad ng halos siguro karamihan sa inyo, 25,000 lang binabayad. Much more pa. So, pag inumplit po yun, at yung mga pambayad natin ng mga tao, sa kuryente, sa mga tapos yung mga iliin po natin ang pakamahal, halos wala na po tayo. Kano halay na bago magkakira? Siguro po, 980. 980 po, ganyan. 950. Ngayon po ay siguro 1,030. So, sa akin po yung experience bilang nabuhay sa panaderia, mas maigi po noon ng panahon talaga kaysa ko. Ilang po masasabi. Magkano ang pandesal bago magkakira? Sa 30 grams, 40 grams, 50 grams. 20 grams? Ha? 30 grams. Malaki-laki na yan. Yung 30 grams, magkano? 2 pesos? Dos. Tres. Dos tres. 30 grams lang yun. Hindi nga, ibig sabihin, by average, kumbaga, kasi ito, kasi ano yan, di ba? Correct me if I'm wrong. Kung kwentay mo yung dami ng production ng isang sako, tapos, ano yung mga additives, may gastos yun. Division. After division, addition. Yun ang cost per tinapay. Sa 2 piso, magkano kinikita ninyo? Hindi nga, 50%, 20%, 50%. Patay, nagtandas kayo ng nga pala, nagkikiglo ang kusel natin, si Kusel Amicia sa District 2, si Kusel Bobby, Espiritu sa District 5. Si Che, nandiyan? Ayun, si Kusel Che, Bordayo. Saka yung aming direktor sa Liga, sa Barangay Bureau, Caris Bordayo. Okay, tayo, pakilala na ko. Magandang mga po sa lahat ngayon sa lahat ng mga direktor na nandito po sila. Si Tom Chavez po, dati po akong tagapagsalita ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated na ngayon nabuhat na. Yung po aming asosasyon ay founded in 1979 at itong mga huling panahon ng mamatay ng aming mga fundadores
wala na pong sumunod. Ako po yung taga-bayan ng Cuenca, lalawigan ng Batangas. Ang aming pagpuling bayan, kung tawagin Home of the Beggars. In 1984, I was Secretary of Philippine Federation of Beggars. Ang dami po ng bakery sa Metro Manila is 3,750 to be exact. 19, 84 po ngayon. kapansin na ako. Yung mga ang taga-Cuenca po rito, ako po yung presidente ng mga taga-Cuenca. Kilala po ako ng mga taga-Cuenca dito, 1,200. May isang mga Cuenca po kami sa Calacang, Maynila. Ngayon po, ang huling ulat ng aming alkalde ng Cuenca, ang mga paladero pong taga-Cuenca ay 300 na lang. In Sampaloc alone, kung saan naroon ang ating munting bakery, noong po panahon 1984, ang number of bakeries po, gaya ng kinukwento ko sa mga kasama kong taga-Cuenca sa Sampaloc lamang, is around 150 to 180. Ang may pinakamarami po during that time, Tondo and Binondo. Bakit po nawala o umuunti ang community bakery? Napakarami pong dahilan na lagi kong pinababati sa ating national na pamahalaan. Katulad po ng panahon ito, tayo po dapat maghanda sa panggatong.